Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito tayo sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Nasa ikalawang quarter na ng ikalawang linggo ng ating talakayan. Ako ang inyong guro, si Teacher Lynn. Ang ating layunin sa araling ito, nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng simpleng gawain. Pero bago yan, tayo ay magbalik-aral. Gamitin ang inyong imahinasyon, magtala ng iba pang paraan kung papaano mo matutulungan at maaalagaan ang isang kakilala, kaibigan o kamag-anak na may sakit. Gawin ito sa isang malinis na papel. Tara, alamin natin kung hanggang saan ang inyong kakayanan o kaalaman tungkol sa ating pag-aaralan. Iguhit ang masayang muka, sapat lang kung nagawa mo na sa isang taong may sakit ang nakasaad na kilos sa bawat bilang. At malungkot naman kung hindi pa. Kung ang iginuhit mo ay malungkot na muka, isulat ang dahilan kung bakit hindi mo pa ito nagagawa. Bilang isa, paglalagay ng bulsa de yelo sa noo ng isang nilalagnat na kapatid. Pangalawa, pagbabantay sa ospital sa isang taong lubhang may karamdaman. Pangatlo, pagtulong sa pagdadala ng kamag-aral na nilalagnat sa klinika. Pang-apat, pag-akay sa may sakit sa pagsakay sa jeep o tricycle. Pang-lima, pagdalaw sa tahanan ng kaibigan, kamag-aral o guro na may sakit. Mahusay mga bata. Tandaan, isa sa mga paraan upang maipakita at maipadama natin ang pagmamahal ay sa pamamagitan ng pagbibigay halaga at pagtugon sa pangangailangan ng may sakit. Ang simpleng pagpapainom ng gamot, pag-alalay sa pagpunta sa palikuran, pagpupunas ng pawis, paghahanda at pagpapakain ng tamang pagkain at pagsaalang-alang ng kanilang nararamdaman ay malaking tulong upang mabawasan ang sakit na kanilang nararamdaman. Bukod dito, ay makakatulong din ang panalangin sa Diyos para sa mabilis na paggaling ng taong may sakit. Sa simpleng gawaing ito ay naipadarama natin ang pagmamalasakit at pag-unawa sa kanilang kalagayan na bunga ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Sa inyong gawain, kumuha ng isang kwaderno, isulat ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa taong may karamdaman. At isulat ang mali naman kung hindi. Bilang isa, sinaway ko ang mga batang maingay na naglalaro sa labas ng aming bahay upang makatulong na mahimbing at makapagpahinga si nanay na kagagaling lang sa sakit. Pangalawa, umalis ng bahay si Lerma para sumama sa mga kaibigan na umakyat ng bundok kahit na walang kasama sa bahay ang tatay niyang may sakit. Ikatlo, bago matulog ay nananalangin si Alex sa madali ang paggiling ng kanyang kaibigan si Dennis. Ikaapat, hindi pinansin ni Dan ang tambak na hugasin sa kusina na di nahugasan ng ating niyang may trangkaso at patuloy lang ito sa panonood ng TV sa kanilang sala. At ikalimang bilang, dinalhan ni Mila ng pagkain sa kwarto ang ating niya na may sakit. Magaling mga bata! Para sa karagdagang gawain, ang inyong takdang aralin ngayon
ay sumulat ng isang liham na humihingi ng paumanhin sa magulang, kapatid, pinsan, kamag-aral, kaibigan, o kapwa sa iyong pagkukulang noong sila ay may sakit. Gawin ito sa isang malinis na papel. Nawa mga bata, may natutunan kayo sa araw na ito. Maligayang bati at muling pagkikita.